Agimat? Meron ka ba nito? Ano nga ba ang agimat? Para saan ito? At bakit maraming mga tao ang nagnanais na magkaroon nito? Magandang araw sa inyong lahat. Sa bidyong ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang agimat, saan ba ito ginagamit, at bakit kailangan natin ng agimat. Mga lihim, mga alamat, agimat, anting-anting, mga panaginip, mga kababalaghan, mga orasyon, mga hindi nakikita, mga ugali, mga pampaswerte, mga hindi pangkaraniwang nangyayari, ating tatalakayin dito sa Talino at Kaalaman. Talino at Kaalaman. Ang agimat sa English ay tinatawag na amulet, at para sa iba'y tinatawag itong anting-anting. Ang natural na bagay na ito ay nakapagbibigay di umano ng kakaibang kapangyarihan at abilidad na kung sino man ang nagmamay-ari o may hawak nito. Kadalasan, ang agimat ay isang bato na iba't iba ang hugis na nakasabit sa isang kwintas na hugis tatsulok, hugis bilog, o hugis pakrus. Madalas ay may nakasulat itong mga Latin na salita at mga simbolismo. Ang agimat ay maaari rin isang piraso ng papel na mayroong Latin na dasal na madalas ay nakatago sa pitaka o dili kaya'y nakatahi sa damit. Ang ngipin ng buhaya o ang mga tuyong prutas ay ginagawa ding agimat. Ginagamit madalas ang agimat para sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu, mga kulam at eksorsismo. Nagsisilbi din ang isang agimat na tinatawag ding gayuma bilang isang pang-akit sa pag-ibig na ginagawang mas kaakit-akit ang may-ari o mapaibig o kaya pabalikin ang taong mahal. Iba't iba ang itsura ng agimat. May krus, may isang patag, may bilog, meron din tatsulok, mayroong gintong palawit na kasama ng isang kwintas o isang malakwintas na bagay o tinatawag na medalyon. Sinasabi na kapag ikaw ay mayroong agimat, may mga kakaiba kang kapangyarihan na makukuha. Kabilang dito ang pagkakaroon ng pambihirang pisikal na lakas, pagiging kakaiba ang pakiramdam, panggagamot sa sarili o elemental na kapangyarihan. Halimbawa, pagkontrol sa tubig, pagpalabas ng kuryente sa katawan. Magkakaroon ka rin ng kakayahang mahulaan ang mga susunod na mangyayari. Maaari rin daw magamit ang agimat sa pagbabagong anyo at pagkakaroon ng walang humpay na swerte. May mga agimat din na proteksyon laban sa mga aksidente, pantaboy sa mga engkanto, o dili kayo pang-akit sa mga kababaihan at kung ano-ano pa. Ang agimat ay isang neologismong salita na galing sa salitang Malaysian na anting o ju na ibig sabihin ay nakasabit, at sa Javanese ay anting-anting na ibig sabihin ay palawit sa tenga. Ang paggamit ng agimat ay isang lumang tradisyon ng mga bansa, partikular sa Timog Silangang Asya. Dinala sa Pilipinas ng mga Kastila na kung saan ang mga imahe ng agimat ay may simbolismong Kristyanismo. Paano nga bang ang iba't ibang klaseng bagay na ginagawang agimat ay nakapagbibigay ng kakaibang kapangyarihan? Sa pamamagitan ng orasyon, magkakaroon ng kapangyarihan ang nasabing bagay. Ang orasyon ay isang maikling dasal na pabulong o kaya'y nakasulat. May mga iba't ibang pag-oorasyon din ang ginagamit para gumana ang agimat. May tinatawag na pamako na nakapagpaparalisa ng kaaway. Meron din tagabulag o kakayahan na hindi ka makita. Meron din kabal at kunat para hindi tablan ng kung anumang matulis na bagay. Meron tagaliwas para hindi tablan ng bala. Ang orasyon ay madalas na ginagawa pagsapit ng Semana Santa, partikular ang pagsapit ng Biyernes Santo. May mga kwento din na ang agimat ay mula sa langit o dili kaya galing sa puso ng saging o mutya na kapag linunok ay doon mo makukuha ang kapangyarihan nito. May mga tradisyon din na paraan ng pagkuha ng kapangyarihan ng agimat, tulad ng regular na pag-inom ng lambanog sa isang malaking banga na may lamang fetus sa ilalim nito.
makukuha din di umano ang kapangyarihan ng agimat sa pagkain ng putik. Dito sa Pilipinas, may mga kilalang tao rin na gumagamit ng agimat. Isa na dito ay si Emilio Aguinaldo, na ang tawag sa kanyang agimat ay Santissima Trinidad. Ang supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio ay gumagamit ng agimat na Santiago de Galicia. Samantalang si General Antonio Lona ay Virgin Madre ang daladala. Marami pang mga tao na kilala na gumamit ng agimat. Isa na rito si Tiagong Akyat, Nardong Putik, Macario Sakay, at Gregorio Aglipay. Sila ang mga sinasabing gumamit ng agimat. Hanggang sa ngayon, ang kapangyarihan ng agimat ay patuloy pa rin pinapaniwalaan ng mga Pilipino. Nagbabago man ang konsepto ng salitang agimat o anting-anting. Nagpapakita pa rin ito ng kulturang walang humpay at pagkiling ng mga tao sa mga bagay na walang siyentipikong paliwanag. Totoo man o hindi, ang kapangyarihang dulot ng agimat mananatili pa ring hiwaga ang kakaibang misteryo na dulot nito sa mahabang panahon. Subalit, kahit na meron tayo nito, ang may kapal pa rin ang masusunod sa mangyayari sa ating buhay at dapat na mabuhay tayo na ayon sa kanyang kalooban. Maraming salamat, hanggang sa muli.